Magandang araw. So ayun na nga mga manay for today's video ay kararating nga lang namin galing dentista kaya eto naghanap agad ako ng ice cream at buti na lang may natira pa dito sa freezer. At namamanid pa nga din ang kabila kong labi gawa nga ng tinurok na anesthesia sa akin kanina kaya kahit itong kutsarita hindi ko talaga maramdaman. Bawal daw nga muna akong kumain ng mga solid foods at uminom ng mainit na kape at sana lang bawal din muna maghugas ng pinggan ngayong araw. Umalis nga pala muna ang alaga ko para sunduin ang kalaro niya at dito sila sa bahay maghapon tatambay. Kaya eto, inutusan ako ng inang para pumunta dito sa supermarket para bumili ng mga sitcherya na kukut-kutin nila mamaya. Isa lang naman ang inimbita ng alaga ko kaya konti lang din siguro ang magiging kalat nila sa bahay. May binili kasi si Inang na bagong laruan ni Bunso kaya ayun gusto ata mag-share sa kaibigan niya. Wala nga din pala ngayon sa bahay ang alaga kong panganay at may lakad nga din sila ng mga kaibigan niya. Si Inang naman ang naghatid sa kanya doon sa mula pupuntahan nila at palaruan lang naman yun. Safe naman kasi mga Pinay nga din ang nagbabantay doon. Kung dati nakabuntot ako lagi sa kanila ngayon hindi na. Lumalaki ng mga alaga ko kaya nag-iba na nga rin talaga ang daily routine ko dito sa bahay ni Inang. Naalala ko pa nga dati nung maliit pa yan si Bunso, abay grabe makaiyak, hindi ko lang naisama sa pagtatapon ng basura sa labas ng bahay nila. Pero ngayon wala na siyang pakialam kasi may sarili na siyang mundo. At nandito na nga pala ako sa loob ng grocery store at kumuha nga lang pala ako ng 3 klaseng sitcherya at syempre nag-ikot-ikot na nga rin ng konti. Nagtitingin-tingin ako kung may mga nakasalaban na chocolate ngayon na pwede ipandagdag sa ipapakargo ko sa Pilipinas. Paisa-isa nga lang talaga ako pag nabili kaya naman napakatagal mapuno ng box ni Manay. Hindi ko naman kasi pwedeng gastusin dito ang isang buong buwan na sahod ko kasi kailangan ko din magpadala sa Pilipinas. At nakakahawak nga lang talaga ako ng pera pag malapit na ako magbakasyon. Karamihan nga din sa aming mga OFW nakakapag-ipon lang pag malapit na matapos ang kontrata. Sabi naman ng iba kung gusto mo nga daw makaipon huwag kang magpapadala sa Pilipinas. Hindi naman yung pwede mga manay kaya nga tayo ng ibang bansa para makatulong tayo sa pamilya natin. Pero wag naman nating ipapadala lahat kasi kailangan din natin mag-ipon kahit paunti-unti para sa sarili natin. Nakakatakot na kasi sa panahon ngayon. Once kasi na ikaw na yung nangailangan, wala na tayong malapitan niya. Kahit gusto man nila tayong tulungan, wala naman silang magagawa kasi alam naman natin na napakahirap talaga ng buhay sa Pilipinas. At payo ko lang din sa mga kapwa ko OFW, mag-ipon tayo at wag ipapadala lahat sa Pilipinas at wag kang mag-invest sa maling tao kasi masasaktan ka lang. At eto na nga pagkatapos ko nga magbayad sa cashier ay lumabas na nga rin ako ng grocery store kasi wala naman akong bibili na kasi wala naman akong dalang sariling pera. At natatanaw ko nga rin dito mga kalapati na sanay na sa mga tao kaya ayan pwede silang lapitan. Ang galing nga din ng mga ibon na to at parang wala silang mga problema sa buhay. At sana naging kalapati na lang ako pero wag naman yung mababa ang lipad. At eto na nga malapit na nga ako sa bahay at madala nga lang talaga mga dumadaang sasakyan dito lalong-lalo tuwing holiday. Yung mga amo lang naman kasi namin ang may mga holiday dito at syempre yung mga kabayan na nagtatrabaho sa labas. At kami na nandito lang sa loob ng bahay ang trabaho, wala po kaming holiday, basta tuloy ang laban, importante buhay. At nakita ko na naman niya itong pusa dito sa harap ng building kaya ayan nilaro-laro ko muna. Parang ang gusto na naman niyang sumama sa akin sa taas kaso nga lang hindi pwede. Hindi ko kasi siya mahati dito sa baba gawa nga na medyo kumikirot na naman tong pinagbunutan sa akin. Kaya ayaw nabukas na nga lang ako ng isang sitcherya kaso nga lang ayaw niyang kainin natatakot ata magka-UTI. Busog pa naman siguro kaya ayun, iniwan ko na nga lang siya sa baba at naghagdan na nga lang ako para hindi siya sumunod sa akin. May caretaker naman dito na nagpapakain sa kanya kaya hindi ako masyadong nag-aalala. Tsaka kahit hindi yan kumain, siyam ang buhay niyan.